What's up sa mga kapiso natin dyan? So ngayon nga guys, magbibigay na tayo ng feedback dito sa ating Roji for how many months na ginagamit natin siya, na siya lang, walang ibang router. Siguro hati-hatiin lang natin yung pagbibigay ng feedback para hindi masyadong mahaba yung video natin. So in this video siguro, i-share ko lang kung paano yung filtering ni Starlink, di ba? Gamit si Roji. Kasi isa yun sa need natin eh. Dapat ma-filter natin yung access sa ating Starlink. Especially kung ginagamit natin siya sa piso wifi. So na-achieve naman natin yun gamit si Roji. Okay guys, subukan na natin kung gaano ka-effective yung blocking capability ni Roji or yung filtering options niya pagdating sa Starlink, kung effective ba or nabablock ba. So i-open natin yung ating gateway 172.16.10.1. Ayan, same subnet po yan kung saan tayo nakakonect, IP config. So ayan, yung IP natin is 172.16.10.5. So nakakonect tayo kay Roji. Open natin. Yung gamit ko palang version is yung AG105, yung mayroong PoE. So far, ginagamit ko to mga 2 months na mahigit. Wala akong masabi sa kanyang load balancing. Maganda naman yung result. Okay siya sa video, okay siya sa kahit sa games. Minsan naglalaro kasi ako ng Mobile Legends pag bored. Ginagamit ko lang pala to dito sa bahay, personal. Tapos may mga bendo. Mga 7 yata. Gamit yung OLT. Dineploy ko lang dito sa tabi-tabi. Anyway, so proceed tayo sa topic. Yun nga, yung paano ma-block yung Starlink. So ipapakita ko lang muna sa inyo kung ano yung risk kapag may access yung mga Bindo users natin or clients natin sa Starlink. Okay, so i-open natin yung 192.168.100.1. Ito yung parang pinaka-local address ng DC ni Starlink. Hindi po yung router guys yung DC. Yan. So ganyan yung makikita natin pag may access si user or kahit sino, as long as connected sa yung network na naka-Starlink. Magbubukas lang yan sila kahit anong browser, din ito-type yung ganyang address. Yun na, lalabas na to. So ngayon, ang delikado dito is yun, itong dalawang button na to is kaya nila yung mapindot o meron silang access. Reboot at saka stow. Okay? So kapag pinindot nila yung stow, example, kung hindi mo alam or hindi ka pa sanay kay Starlink, baka akalain mo is wala lang internet or mahina lang something. Yung pala, yumuko na yung Starlink mo sa bubong kasi naka-stow. So naranasan namin yan, na-experience talaga namin yan. May mga malulupit na mga Bindo users na alam yung ganun. So kailangan natin yung filtering para makaiwas tayo sa ganito. Okay, so yun yung purpose natin dito kay Roji. Ini-router naman guys, pwede. As long as merong firewall filtering or firewall blocking. Like kay Roji, meron siya. So dito pala sa setup natin, itong WEN0 is Starlink, then WEN1 is P2P lang to. Okay, so yun nga, meron tayong access. Paano natin yan siya matatanggal or maiiwasan? So merong 5 steps siguro dito kay Roji para ma-achieve natin yan. Step 1 natin is make sure na yung ating gateway is up to date or latest yung firmware or yung version ng firmware niya. One way to check is punta tayo sa system, then upgrade, and then yan, makikita naman natin dyan latest version. Then step 2, dito sa gateway tayo. By the way, yung ating Starlink is naka bypass mode, so yan yung IP niya. I don't know kung public ba to, pero parang public. Okay, so pag nandito na tayo sa gateway, hanapin lang natin yung behavior, and then dito na sa application library management. Para sa ating step 2, same sa step 1, dapat naka-latest version din to guys. Napaka-importante niyan kasi parang master list yan ng mga application, websites na pwede nating i-block or i-priority. Once okay na tayo sa step 1 at saka sa step 2, punta na tayo sa step 3. Under behavior pa rin, dito, punta tayo dito sa user management. Yan. So dito guys, mag-create lang tayo dito ng groups of user. Tulad dito sa ginawa ko, may PPOE tayo, may
Wi-Fi admin. Dito tayo belong. By the way, nakasegment yung network natin dito through VLAN. So itong PPPoE, ibang VLAN to. Itong Wi-Fi dito sa bahay, ibang VLAN. Yung guest, ibang VLAN. Tsaka yung IPOE. Ito yung ginagamit ko sa mga bindo ko guys, IPOE. Anong pagkakaiba nito at saka PPPoE? So malaki po. Malaki yung pagkakaiba niya. Siguro gawan na lang natin yan ng ibang video soon. Sa paggawa ng user group, madali lang naman, add. Then sa type, client lang tayo. Then parent node, user group pa rin. Huwag na nating baguhin. Then username, example, bindo, users. Yan. Then type IP. Then type lang natin dito yung range ng mga bindo users natin. Sample lang to, 10.0.0.10. Then 10.0.0.254. Ayan, yan lang. Okay. So, gawin mo lang yun hanggang sa makompleto yung mga users mo. Kasi later on, sa next step, pipili na lang tayo kung sino yung ibablock natin na maka-access sa Starlink, sino naman yung mga exempted. Ganun yung parang purpose niya. Step 1, step 2, step 3, tapos na tayo. Dito na tayo sa step 4. Ito yung pinaka-importante. Under behavior pa rin, punta tayo dito sa app block. Yan. So, bawal tayong mag-proceed dito kung hindi natin natapos yung tatlong steps kasi importante po yun. Makikita nyo dito, meron na akong app control na role dito na ginawa. Edit natin para mas klaro. So, yan yung example guys. Ito yung ginagamit ko dito sa bahay. Makikita nyo sa user group, yun, yung mga create natin sa step 3. Isiselect lang natin yan dito gamit tong arrow na to. Ayan o. Mapapansin nyo, hindi kasama itong local Wi-Fi admin. Dito to sa bahay, yan yung personal na gamit ko. Kaya nakaka-Starlink ako. Nakaka-access ako sa Starlink. Yan. Diba? Kasi exempted ako eh. Hindi, wala ako dito. Diba? And then, dito naman schedule. So, all the time lang. Meaning, 24/7, nagper-perform itong application na to. Yung block application. Then, dito na sa application list. Lagay ka na dyan kung ano yung mga application, website na need mong i-block. So, in our case, Starlink. Itong customs, okay, so explain natin yan. Not necessary, pero pwede rin yung gayahin. Okay, so cancel lang natin. Then, punta muna tayo sa customs. Dito yan naki-create. Dito sa custom, parang dinaya ko lang yung logic ni Microtech. Parang nag-create lang din ako dito ng mga ganitong rule. Isang destination IP, yun nga yung destination IP ng Dishi, yung 100.1. Then, dito, dineclare ko lang yung mga ports na possible daanan. 80, 80, 80, 80, 9202. Then, yung protocol niya. UDP, TCP lang naman yan, dalawa. So, yun lang yung customs. Pwedeng wala na yan, pwede rin ilagay nyo para sigurado. Then, gawa na tayo ng app control, add lang. Then, user group. Then, dito na. Kaya, nasabi kong importante yung step 1, step 2, hanggang step 3 bago dito. Kasi, yun nga, hindi ka makakapag-proceed kapag wala yun. So, example, dito sa user group, pipili ka na dito kung sino yung mga ibablock mo. So, example, yung mga bindo user. Yan. So, sila lang. Diba? Ang dali lang kay Ruji. More on check okay lang. Uncheck kung di mo trip. Check kung trip mo, then okay. Ganun lang. Then schedule, yun nga, all the time, 24/7. Ibablock natin siya. Then dito na guys, application. Ito yung sinasabi ko yung parang master list sa step 2 natin. Naka-arrange na yan dito kay Ruji. Yung mga website apps na belong sa communication, entertainment, shopping, games. Yes, may games po siya. Siguro next video, ipapakita ko naman sa inyo kung paano i-priority si ML or paano siya padaanin. ISP1 ba or ISP2 something. So, pwede yun dito kay Ruji. At madali lang din. So, in our case, gusto natin si Starlink ay yung i-block. So, not necessary na hanapin mo yan siya isa-isa dyan. Pwede mo lang ditong i-type Starlink. Ayun. So, lalabas na siya dito. So, belong siya sa network services, VPN app, then Starlink. Yan. Ganyan lang. Then, remarks. Kahit anong pwedeng isulat natin dito. Starlink block something. Yan. Then, okay lang natin. Diba? So, hindi ko na ito i-okay kasi mayroon na ako. Pero ganun lang siya ka-simple. Siguro, ang gagawin natin is i-add lang natin yung Wi-Fi admin.
Yan. Tingnan natin kung makaka-access pa ba tayo dito. As of now, nakaka-access pa tayo eh. Oh. Kasi wala yung Wi-Fi admin dito. So, i-add natin siya. Okay. Yan. Operation succeeded. Pero, mas maganda to na ma-reboot para mag-take effect talaga siya. Yun yung napansin ko sa kanya kapag may binabago ako dito. Pero try pa rin natin kasi minsan nagti-take effect na siya agad eh. Refresh lang natin siguro to. Refresh ng refresh. Pero dapat lalabas dito unavailable na eh. Ayun. Malapit na to. Kasi nawala na yung ibang details. Refresh lang. Pero kung nireboot natin yung modem or yung gateway, automatic na to. Ayan. So, ganyan dapat yung lalabas. Starlink is unavailable. Oh, di ba guys? Gumana. Dito pa lang sa app block. At step 5, optional na lang to. Depende na kung gagayahin nyo. Under behavior pa rin, dito sa access control. Yan. Tingnan natin kung anong meron dito. Edit. So, parang logic pa rin from Microtech yung ginawa ko dito. So, IP address, then user group pa rin. Then, nilagay ko lang dito yung destination IP address. Oh. Yan. All protocols, then control type block. Pero, kahit wala na siguro to kasi gumana na siya eh. Sa app block pa rin. So, pansin nyo, wala pa rin dito yung Wi-Fi admin, which is doon tayo belong na subnet. Pero, gumana na siya. Yun nga, sabi ko, pwedeng optional na lang to. Panigurado na lang. Yun. Di ba guys? Ang lupit. So, mapa browser at saka app ni Starlink. Gumagana po siya, na test ko na. Meron na tayong option, hindi lang Microtech. Pwede na rin pala si Rogi. So, yun. Abang-abang lang guys. Sa susunod, yung games naman yung tirahin natin. Meron na rin akong setup nun at gumagana siya. Share ko na lang sa inyo. Kumbaga, part ng ating pagbibigay feedback kay Rogi. So, yun lang. Goodbye, Starlink. Wala na tayong access, oh. Starlink is unavailable. Thank you.